Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, dalhin at manawagan kay Jesucristo upang ang ating kapatid na yumao ay pagkalooban niya ng awa at kalinga. Panginoong Hesus, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamalas mo ang pagmamalasakit at paglingap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkaimlay sa kamatayan, nakisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Panginoong Jesucristo, lalo tigit ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kaniyang mga kasalanan at patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay mawain at mapagpatawad kailanman. Inilulog namin sa iyo ang aming kapatid na si Ernesto, na iyong tinawag upang iyong makapiling. Pakundangan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, may hatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ng ligayang pangmagpakailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po na. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kung hindi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran, ang panganib o ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin.
tapat ka at matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin, batid mo ng lahat, kami ay salarin. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naalala ang iyong ginawa. Sa aking isipay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin, nataas ang kamay, parang tuyong lupa, ang diwa kong uhaw. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman poon ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umuumagay ipagugunita, iyong pag-ibig mo na lubhang dakila. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam ang daan. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay matatagpuan natin sa katahimikan. Nung namatay si Brother Ernesto o si Tatay Ernesto, ang unang tanong ko sa aking sarili, papaano bang mapaparangalan ang isang lingkod ng simbahan sa panahon ng pandemya? Naisip ko, bawal ang misa sa patay. At iniisip ko sa mga susunod na araw, ano yung gagawin para parangalan ang isang lingkod ng simbahan? Sa isip-isip ko, parang nakalulungkot naman na yung isang lingkod ng simbahan na matagal na naglingkod sa banal na misa, sa huling araw niya ay hindi madadala sa banal na pagdiriwang. Kaya't ang isa sa mga ginawa ko ng mga sumunod na mga araw na yon ng pagtatanong ay tawagan si Father Raymond. Alam ko na hindi ako makakatanggap ng negative na sagot kay Father Raymond. Kaya nung sinabi ko sa kanya, gusto kong misahan ang uling araw ni Brother Ernesto, ang sagot ni Father Raymond sa akin, tama iyan. Kaya kahit na bawal, sabi ko, mayroon akong kakamping pari at iyon ay si Father Raymond. Kaya ngayon ay nagkakatipon tayo para magpaalam at para ibigay kay Brother Ernesto ang sakramento na kaniyang pinaglingkuran
bilang isang lay minister. At ito lamang ang maibibigay natin na parangal sa isang lingkod ng simbahan. Noong nalipat ako dito sa Hermosa taong 2017, iyon din yung taon na nakilala ko si Brother Ernesto bilang isang lay minister. Sa pananatili ko bilang pari ng Hermosa at ng Colis, isa lamang yung pagkakakilala ko sa kanya. Si Brother Ernesto ay tahimik. Nakikita mo siya pero tahimik lamang. Naglilingkod siya ngunit tahimik lamang. Nagbibigay siya ng komunyon, ngunit tahimik lamang. Sa mga meeting, dumadalo siya, ngunit tahimik lamang. Ngunit sa kanyang katahimikan, naroroon yung pagnanais niya at ang buong puso niya na ibigay ang kanyang sarili, ang kanyang lakas para mapaglingkuran ang simbahan at mapaglingkuran ang Diyos. Kaya ngayon sa banal na misang ito, ang katahimikan ni Brother Ernesto ay nagpapaalaala din sa atin ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Sa mga naulila ni Tatay Ernesto, sa mga susunod na mga araw ay magiging araw ng katahimikan. Sa mga susunod na gabi ay magiging gabi ng katahimikan, sapagkat kung nung nakakaraang mga araw, naging abala kayo sa mga pag-asikaso ng mga bisita at nakikiramay sa inyo. Ngunit simula mamayang gabi, mararamdaman ninyo ang kalungkutan sapagkat doon lamang ninyo mararanasan na nawala na ang pinakamamahal ninyong ama at ang pinakamamahal na asawa. At sa katahimikan ng mga susunod na araw at katahimikan ng mga susunod na gabi, doon lalabas ang kalungkutan. Ngunit yung katahimikan na iyon, huwag kayong mag-alala sapagkat ang Diyos ay naroroon lagi sa katahimikan. Maganda yung karanasan ng isang propeta ng ating Panginoon sa lumang tipan. Nung hinahanap niya ang Diyos, umakyat siya doon sa bundok, at sa bundok hinintay niya ang Diyos. Hinintay niya ang Diyos ng hinintay, ngunit sa kanyang kakahintay, dumating ang malakas na ulan at ang malakas na lindol, ngunit wala sa malakas na ulan ang Diyos, at wala din sa malakas na lindol ang Diyos. Pagkatapos noon, umihip ang malakas na hangin, ngunit wala din sa malakas na hangin na iyon ang Diyos. Ngunit pagkatapos ng lahat ng kaingayan na ito, dumating ang isang banayad na katahimikan. At sa katahimikan na iyon, natagpuan niya at naranasan niya ang Diyos. Ang mga susunod na araw ay araw ng katahimikan. Ang mga susunod na gabi ay mga gabi ng katahimikan. Ngunit sa pananatili ninyo sa katahimikan na iyon, makikita ninyo na naroroon ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan ni Tatay Ernesto. Hindi tayo iniwanan ni Tatay Ernesto. Si Tatay Ernesto umuwi lamang sa hari at doon sa Panginoon ng katahimikan upang sa gayon, sa bawat katahimikan natin, maaalala pa rin natin siya. Sa bawat katahimikan natin, mararanasan pa rin natin ang Diyos. At sa katahimikan ng mga susunod na araw, at sa katahimikan at sa tuwing maaalala natin siya, si Tatay Ernesto, nasa piling na ng Diyos, at alam natin doon sa langit, hinihintay niya rin tayo, na balang araw ay makakasama pa rin natin siya, na doon sa langit, ipinaghahanda niya tayo kasama ng Diyos ng mas mainam na katahimikan na kailangan natin. Kaya nga't yung katahimikan na ating mararanasan ngayon ay katahimikan na ipinakita sa atin ni Tatay Ernesto. Hindi man siya
mapagkwento, hindi man siya laging nagsasalita, ngunit tahimik na naglilingkod at tahimik na gumagawa. Ngunit sa katahimikan na iyon, ipinapakilala niya sa atin ang Diyos, na ang Diyos ay Diyos ng katahimikan. At nasasaan ang Diyos? Sa tuwing tatahimik tayo, makikita natin ang Diyos at mararanasan natin ang Diyos. Kaya ngayon, sasabihin natin kay Tatay Ernesto, Tatay Ernesto, salamat sa katahimikan. Salamat sa pagpaparanas mo sa amin ng Diyos. Salamat sa pagpapaalaala mo sa amin na kailangan naming tumahimik upang matagpuan namin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo ng buong pananalig sa Diyos Amang makapangyarihan. Binuhay niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. At sa bawat panalangin ng ating itutugon, Amang makapangyarihan, kami ay iyong kawaan. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kawaan. Noong binyagan ng ating kapatid na si Ernesto, sa kanya'y ipinunla ang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na, umaasang muling mabubuhay, ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magsama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ng ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at mga pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Ama naming mapagmahal, ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Ernesto, inilulog namin kanya nawang makarap sa paghukom ang iyong mawaing anak na siyang lilitis ng mayabag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay may pag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas, ngayon ay aming natitiyak, na kamatayan ay lilipas. Hindi ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon ay namamatay, sa iyo bukas ay mabubuhay. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtihisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami ay magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo si Ernesto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At bilang isang sambayanan, dumalangin tayo sa ating Ama sa langit. Hiniling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming, si Jesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos ng katahimikan. Mapalad tayong inanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ko ng katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo-salo sa banal na piging. Ipagkaloob mong ang aming kapatid na si Ernesto ay makapakinabang sa pag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Atin pong tinatawagan ang kasalukuyang presidente ng lay minister, Brother Dicky Circulado, at ang ating Brother Abraham Pagyo upang ating bigyang parangal ang Brother Ernesto. At tinatawagan din po ang isang miyembro ng pamilya mula sa pamilya Flores. Hayaan niyo po akong basahin ang nilalaman ng sertipiko ng pagkilala. Diocese ng Balanga, Pandiocesanong Dambana at Parokya ni San Juan Pablo Ikalawa, Roman Superhighway, Kulis, Hermosa, Bataan. Ang sertipiko ng pagkilala na ito ay ginagawad kay Ernesto G. Flores bilang pagbibigay pugay at pagkilala sa kanyang natatanging kontribusyon at hindi matatawarang serbisyo sa ating inang simbahan bilang isang extraordinary minister of the Holy Communion mula taong 2014 hanggang sa kanyang huling lakas at sigla. Iginawad ngayong 12 ng Oktubre taong kasalukuyan sa natatanging taon ng 500 taon ng pagkakatatag ng Kristyanismo sa bansa sa Pandiocesanong Dambana at Parokya ni San Juan Pablo Ikalawa, Kulis, Hermosa, Bataan. Nilagdaan ng inyong lingkod, Haren B. Valencia, Shrine Ministry Coordinator, ng ating Vice President Parish Pastoral Council, Ginang Vilma S. Gonzales, at ng ating Rektor at Kura Paroko, Reverendo Padre Anthony R. Sibug. Atin pong palakpakan si Brother Ernesto Flores. At ngayon po, inaanyahan po ang isang miyembro ng pamilya para sa ilang pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano po magsisimula. Isa lang po yung gusto namin sabihin. Maraming salamat po. Sa 4 na araw po na nakalipas, hindi lang po pagod yung katawan po namin. Kasi nakita po namin siya, nahirapan po siya yung huling 4 na araw. Pero halos 4 na taon na pong may sakit si tatay. Pero kung makikita niyo po siya, parang wala po siyang sakit. Kaya mabait po yung Diyos sa kanya kasi 4 na araw lang po niyang naramdaman yung sakit niya. At sa 4 na araw na po yun, mabigat po sa amin na makita po siya nasasaktan. Pero isa po yung pumasok sa isip naming lahat. Yung nakita po namin sa tatay ko, siguro hinanda kami ng Diyos para ibigay po siya sa itaas. Sa iba-iba po yung desisyon namin. Gusto namin siyang ipadoktor kasi ako po bilang bunso, gusto ko ilaban yung tatay ko hanggang sa huli. Gusto ko makita ko siyang ginagamot ng doktor. Ayokong makita siya na humamatay sa harap ko. Pero nakausap ko po sa telepono yung tatay ko. Sinabi niya sa akin na ayaw ko na, pagod na ako. Ako na po yung bumigay. Ako na po yung bumitaw kasi gusto ko maging masaya si tatay. Kaya kami po ngayon, masayang-masaya po kami sa nakikita namin kasi sa kabila po ng pandemya, narito po kayo, sinamahan nyo kami. Hindi po madaling mawalan at hindi po madaling maghintay ka na mawawala na lang po siya. Pero nung
minuto na nakita namin si tatay na bumibitaw po sa harap namin, na nawala yung sakit, na sa loob ng ilang buwan na hindi siya makatulog kasi masakit po yung tiyan niya, masakit yung katawan niya. Nung nakita namin siyang nagpahinga, ang nakita ko po sa tatay ko, nakatulog. Sa wakas nakatulog siya, na hindi po siya dumadaing sa sakit. Kaya sa ngayon po, masakit man po para sa lahat na tanggapin. Kami po parang maluwag na rin po sa loob namin na makita na hindi na siya mahihirapan. Muli po maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Father Mon, kay Father Tonton, kasi yung pong gabay nila sa pamilya namin, malaking bagay po yun. Malaking bagay po yung huling misa po ni Father Tonton sa tatay ko. Yung huling araw po niya nung Miyerkules, namisahan po siya ni Father Tonton. Noon pong bumibitaw si tatay, naka-online mass na lang po si Father Tonton. Narinig pa po ni tatay yung huling blessing ni Father Tonton. Maraming salamat po ulit. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ang ating kapatid na si Ernesto ay yumaon na upang mamahinga sa kapayapaan ng Panginoong Hesus. Taglay ang matibay na pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ating ihabilin ngayon ang ating kapatid na si Ernesto sa mapagmahal na kalinga ng ating Ama at pabaunan natin siya ng ating mga dalangin. Ang ating kapatid na si Ernesto ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at naging kasalo sa pagkainan ng ating Panginoong Hesus. Ngayong siya ay yumaon na, tanggapin sana siya sa piging ng mga anak ng Diyos sa kabilang buhay. Kasama ng mga banal, tamasahin nawa niya ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Diyos ang ating sarili. Tayong nahapis ngayon ay makapiling nawa niyang muli. Tayo ay tinawag na ng Panginoong, kapag tayo ay tinawag na ng Panginoong Hesus upang kasama niyang mamuhay magpakilanman. Hinugasan mo, Panginoong Hesus, sa tubig ng binyag, itong yumaong aming kapatid na si Brother Ernesto. Ipinunla mo mula noon sa kanya ang binhi ng iyong pagkabuhay. Ang ani nawa nito sa iyo ay kaniyang may alay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tanggapin mo sana ang mabangong halimuyak ng mga kabutihang ginawa ni Brother Ernesto, tulad ng pagkatupok at pagkapawi ng usok ng kamanyang. Maparam nawa ang alaala ng kaniyang pagkukulang. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa iyong kapayapaan, Panginoong Hesus, tulutan mong sumapit itong yumaong aming kapatid. Lumigaya nawa siyang lagi sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, hinabilin namin sa iyo ang aming kapatid na si Ernesto na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagiin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala.
dala ng kaniyang kahinaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, Ernesto, kapatid naming pumanaw, mapasapiling ka nawa ng poong may kapal at ang pagpapala ng Diyos sa iyong baunin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ernesto, sa langit magkikita-kita tayong muli. Samahan ka nawa ng mga banal, kahit na may nauuna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa ating pamamaalam sa ating kapatid na si Ernesto, ipinakita niya sa atin ang katahimikan, ngunit mayroong paggawa. At sa katahimikan at sa bawat katahimikan na ito, ipinapaalaala niya sa atin na naroroon ang Diyos. Kaya sa mga susunod, kapag napagod tayo, kailangan nating tumahimik. Kapag nangangamba tayo, kailangan nating tumahimik. Kapag natatakot tayo, kailangan nating tumahimik. Sapagkat sa pagtahimik natin, mararanasan natin at matatagpuan natin ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nakapiling niya.